shield from every snare. If temptation round you gather, read the holy name and pray. Everybody, precious name, oh sweet, oh of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, oh of earth and joy of heaven. On the last, at the name of Jesus bowing, falling, prostrate at His feet. Come on. Amen. When our journey is complete, precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Another song, 301 please, 301. 306. 306. Loyalty to Christ. Everybody, the first stanza, lahat po tayo mawin. Everybody sing. From over hill and plain, there comes the sickness rain. There's loyalty, loyalty, loyalty to Christ. It goes sing from along. The hills take up the song of loyalty, loyalty, loyalty to Christ. Of the victory, of the victory, Christ our great commander. Will nobody's command will soon possess the land of loyalty, loyalty is loyalty to Christ. Second, oh, hear the brave the sound. It's loyalty, loyalty is loyalty to Christ. Arise to dare and do, bring out the words for true. Of loyalty, loyalty is loyalty to Christ. Of the victory, Christ a great commander on. Will nobody's command of loyalty, loyalty is loyalty to Christ. The strength of youth we lay at Jesus' feet today. His loyalty, loyalty is loyalty to Christ. His gospel word proclaimed throughout the world domain. Of loyalty, loyalty is loyalty to Christ. On the victory, Christ, the great commander on. Will nobody's command of loyalty, loyalty is loyalty to Christ. Amen. Yun yung pinakamagandang attitude ng isang Kristyano. Alam niyo ano? Loyal. Oh. Pag loyal ka, ay alam niyo, yun ang maganda kasama. Yung hindi nangiiwan. No? Kaya, yan ang gusto-gusto ng Panginoon. At wala tayong ibang pwedeng pagtapatan, wala ba kundi ang ating Panginoon. Tayo ba'y manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Salamat po, especially sa mga kabataan na narito po ngayon. Salamat po sa kanilang time na binigay po sa iyo. Pagpalain niyo po ang service po tonight. Bless niyo po ang aming pong mga prayer concern. Bless niyo po ang pangangaral na niyo pong nakasalita. Muli po, kami po ay nagpapalinis sa mga kasalanan po aming mga nagawa. At gawin niyo pong pagpapala ang bawat isa. May encourage po, Panginoon, at mahamon pa po sa pagdilingkod sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Just take your seat.
Tayo po ay nagpapasalamat. Masaya ba tayong gabi? Ang iba ay ano pa? Ang iba ay nasa ano pa eh. Medyo pagod pa yung iba. Ang iba ay iniisip pa kung paano siya tumalon doon sa pool. Makinig. I remember nung nakikita ko kayo, parang ngayon lang, parang itong mga to, parang ngayon lang nakawala sa hawla. Nakatalon sa ano Pero yun naman yung bonus lang po yun. Hindi naman yun talaga ang ating purpose o kung bakit tayo doon. Yun na po ay biyaya lang ng Panginoon dahil para na rin po sa mga nagtatapat. Yun yung bonus. I hope kayo po ay nag-enjoy. Hindi sa swimming, dapat. Kung meron kang dapat ma-enjoy, wala iba kundi yung programs, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Noong afternoon, nahamon tayo about sa pag-aakay ng kaluluwa o about compassion for souls. And that's the reason why kung bakit ang simbahang ito ay nagpapatuloy dahil meron tayong ganong puso. Yun po yung dapat makita sa atin ngayong taon na to. Yun ang ating ilalagay sa ating puso't isipan. Ilagay natin sa ating puso't isipan yung kagaya ng compassion na pinaramdam ng Panginoon sa atin. Kaya nga, meron tayo tinatawag Christ-like. Yung pattern of Christ. Wala tayong ibang pwedeng comprehend kundi yung pattern ng Panginoon. At isa sa pinakamagandang meron ng Panginoon, yung habag sa kaluluwa. Yan din po ang goal natin sa ating buhay. Pwede nating gayahin yun, pwede nating makopya yun. Basta ikaw ay huwag mawawala. Pag sinabi kasing compassion, nandyan yung love. Pagmamahal. Pag mahal mo ang isang tao, ay mauunawaan mo siya kahit ano pa siya. Ganun ang nakita ng Panginoon sa iyo at sa akin. Pero inyo, iba-iba tayo ng ugali. Iba-iba tayo ng background. Merong lumaki sa magulong pamilya, meron namang lumaki sa maayos na pamilya. Diba? Merong lumaki sa broken family, or meron naman ay kompleto. So, iba-iba. Pero kahit iba-iba man tayo ng katayuan sa buhay, ay pinag-iisa tayo ng Diyos. Yan po yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, patuloy tayong lalapit mananalangin sa Diyos. Pag-pray po natin ang gawain po this coming Sunday. Pag-pray natin. Ang attendance natin noong last Sunday morning is umabot tayo ng sinend sa group, diba? Umabot tayo ng 219. Marami pang wala doon. Diba? Maraming, ako nga na guilty ako, meron ako yung lugar na aming tinuturuan, hindi namin nasundo. Sobrang sunod-sunod na kasi nangyari dahil kailangan 9 nandun na. Kaya pinag-pray namin na hindi naman sana magtampo. Marami sana sila, yung taga Mabolo, hindi namin nasundo. Kaya kung nakasama pa yung mga ibang mga kaibigan nyo ay baka more than pa. Kaya alam nyo, maraming tao. Ang daming tao dito. Wala pa nga yata sa 1/4 o wala pa sa Kalingkingan yung mga nakapunta doon, mga tagarap kumpara sa tao rito. Ang daming tao. Lalo na sa lugar nyo pa, ang daming tao dyan. Diba? Pero marami pa tayong hindi na-invite. Marami pa tayong hindi na-akay sa Panginoon. Kaya walang panahon, walang puwang dapat parang huminto. Diba? Kaya nga, I hope yung mga members ay kayo po'y manatiling tapat hanggang sa another year, 3rd year anniversary. Sana ay nandito pa rin kayo. Amen? Walang magkukwit. Walang magkukwit. At biyaya ng Diyos ay tayo. Marami pa tayong gagawin. Actually, wala pa tayo nagagawa. Sa totoo lang, wala pa sa kalahati. Konti pa lang nagagawa natin. Kaya marami pa tayong pwedeng magawa para sa Panginoon at maglingkod sa Panginoon.
Huwag natin sayangin ang oras na binigay sa atin ng Diyos. Pupray natin ang gawain sa Sunday, ay March 15, no? March 15. Lobby ng Diyos, no? Mapuno tayo. Kung doon napuno, ay kaya niya rin punuin ito. Diba? Basta ang lahat ay mananalangin at lahat ay mag-i-invite, mag-aakay ng kaluluwa. Diba? Yun. Bahala ang Panginoon kung saan niya pagkakasyahin. Basta puruin natin to. Ang iba ay doon sa labas. So, nakita naman ng Panginoon na talagang nahihirapan na tayo. Bakit hindi? Diba? Ay bibigyan tayo ng mas malaking lugar. Kaya gawin lang natin yung part natin. Yeah? At gagawin din ng Diyos yung part niya. Kaya pupray natin ang mga good news classes. Ang area natin, Pierre, Pulborista, Ibaba, Bader, Aplaya. Sa Kanluran, wala tayong mga kids dyan eh. Pero sige, babalikan natin yung lugar na yun. Ano yan, good ground din naman yan kasi meron din nagpapatuloy. Tapos, Tramo, ano pa, Manggahan sa Kabalsahan. Pupray natin yan. Yan, alagaan po natin yan. Yan po yung mga lugar. Sa bawat area, meron tayong 4 na area. Yung mga leaders, pupray natin. Ma-empower sila. Ang atake talaga ng Diablo sa mga leader. Kaya, pupray natin. Huwag magtugumpay ang kaaway. At sa bawat members, kung saan ka man na-assign na area, ay mahalin mo yun, doon ka. Bigay mo yung best mo doon. Okay? Then, pupray natin ang mga Bible study. Okay? Tapos, eto. Pray natin to. Ito. Yan. Yan po'y para sa ating chariot. Oo. Para makabili tayo ng isa pang vehicle. Oo. Makinig. Ang HBC, Opel po, kung nakita nyo naman, di ba? Nagbigay po sila. Yun ay help ng ibang simbahan. Kung meron man dapat mas malaki yung effort, tayo. Kasi para sa atin yun eh. Kung sila, nagawa nila yun, at andito nga sa atin, at pinilang natin. Bilay niyo po, kanila pong ang nanilikom is about 9,000. Bilangin natin ito ko yan. 1,000. Barya. Alam niyo, wala naman sa estado ng buhay yan eh. Hindi pinag-uusapan na estado ng buhay. Ang pinag-uusapan dito, pananampalataya. Nagagawa man nila yun, kaya natin yun. So wala pa sa wala pa sa 1/4, hindi pa kaya makabili. So kung mayroon, dagdagan natin 'to. Para pag naipon natin, makabili tayo ng ng isa pang vehicle. Kailangan po natin 'yun. Hindi naman dumaan ang anniversary, isa lang yung sasakyan. Ang hirap nun. Ang daming hatid sundo, di ba? Buti na lang, iba ay nag-commute, iba ay naglalakad. Pero kasi ng church yun eh. Sagot ng church yun. Dapat meron talagang sasakyan to pick up para i-pick upin yung mga tao. Work out natin. No? Ngayong taon na to, bago mag-close yung taon, ay makapag-ipon tayo, makabili tayo ng isang na talagang pinag-ipunan ng simbahan. Dito mismo talaga nanggaling. Amen? Amen? Na malaki ang porsyento na sa atin ang galing. Wala namang masama kung may mag-help. Pero dapat, mismo, sa atin mismo, yung malaki po ang percent. Amen po? Amen. Sabi ko nga, di ba, lagi natin sinasabi, every week, huhulog. Kaya niyo yan. Parang din naman sa atin yun. Kayo rin makikinabang dun. Sasakay din naman kayo dun. Tama ba? Kaya, para sa convenient ng lahat. Okay? Pag-pray po natin yan. Any prayer request? Ano ba? Pray niyo po ang preaching. Hapon po, maghapon tayo. And then, prayer meeting. Yung ating pong Saturday ministry. Pag-pray po natin yan. Marami mag-involve. Marami po ang mabaptize pa. Meron ba mga candidate baptism dito? Yung mga kaibigan natin, kung meron ba candidate baptism,
ay sabihin nyo lang po para ma-schedule lang. Any prayer request? Periodical test ni Christian. Good health ni Mami Lex. Ano ba? Good health, Virginia. Nana? Exam? Exam ni Gilis. Mag-aaral, ha? Tuition sa amin. Ano sa'yo? Sa amin po, tuition fee. Okay? Ano ba? Oh. Periodical din. Yung mga exam. Lahat ba exam nyo na? Oh. Test din. Good. Mawala ako sito. Okay. Ano ba sikreto sa exam? Wala. Siyempre prayer. Pa-pray ka. At pag-aaral ka. No? Hindi lang photo pray. Aral din. No? Bawal ang mata linaw. Bawal ang mata linaw, ha? At kung ikaw naman ay may nasasagot, bawal magpakopya. Mag-aaral. Okay? So, 2x2 tayo para sa... Meron pa bang... Wala namang nag-message, no? Para magpa-prayer request. Kung wala, 2x2 tayo. Let's pray. Hindi lang ako nagkakati. Hindi pa
ng Diyos, kami, wala na po ang gawain ko sa dati sa mundo. Gusto po, gusto po sa pamilya po kami. Nandiyan po ang business classes, Sunday school, Jewish department, area po namin ng Bulutan, office, Kiel, Babaso, Laya, Tansa, ready po sa mga tao para sa lingkod po na Discovery Sunday. Parahan niyo rin po ang morning service po sa number pag-aaral sa salita kay Lord ng mga projects na sa amin vehicle, legal place, garden building. Gabi niyo po Panginoon na bigay po ito tulad ng patuloy na revive po sa ibang Lord na marami po ng aking kaluluwa maturuan kay members, leaders, seryoso, heritage sa iyo Panginoon. At ako'y po marami po ipon challenge ito pala sa bawat isa pala sa mga may exam po bukas mga exam pagkakita po ng pinunduhan at masagot po nila ito sipon pwede niyo po tuition fee mga bachelor student bachelor students good health ang bawat isa pa yun po namin Lord ikakagala ang lahat gusto po ang people tonight ito ang pag-operate ito kami dalangin sa mga Jesus. Ano pong barangay? Barangay. Kasi po, kailangan ko po yung PSA ko kasi hindi po ako makagraduate kasi wala ko yung part. Ang problema po, hindi ko talaga makuha yung PSA ko kasi yung birth certificate ko po yung palit. Bumunta na po ako nagkabong Rizal. Ang uno po, umuwi po kami ng Rizal. Tapos ayaw pa rin po, bawal daw sa munisipyo kasi lang yung birth certificate. Pumunta po ng barangay din para maayos. Bawal pa rin. Ngayon po, baka bukas or sa susunod na araw pag may time, doon po kami sa Manila. Kung gusto na ako pinakaayos ko namin para maayos yung case. Kasi po, hindi po talaga makagraduate. So, special number senior high school. Sila po sa mga ito. Hindi. Kasi di kumukuha yung kali ko. Nandito na ito lahat. Tayo po'y manalangin, tayo po tayong lahat. Pasok na, pasok. Sa dilag.
pray. Tahimik na po. Let's pray. Let's bow your head, close your eyes, and let's pray. Dakilang Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa gabing ito binigay niyo sa amin. Salamat sa buhay at kalakasan, sa privilege na makapaglingkod sa iyo. Salamat po for the successful anniversary last Sunday. Salamat po sa mga kaluluwang naligtas, tumanggap sa iyo sa mga palataya. Salamat sa mga blessings na amin pong nakuha last Sunday, Panginoon. Salamat po sa mga members na nagtatapat at mga nag-participate po dun sa event po na yon para maging posible ang gawain po na yon, Panginoon. Salamat po sa mga faithful giver. Salamat sa mga faithful members, Panginoon. Pagpalain niyo po muli, tayo po lumalapit ngayon. Pagpalain niyo po ang sa darating na gawain this coming Sunday. Okay, Lord, marami po kaming maimbitahan at madala po dito sa church. Gusto po ang aming pong mga soul winning, mga follow-up Bible study this week. I pray, Lord, marami pong maturuan, marami pong masave. At gusto po ang mga area na aming pong pinupuntahan, yung 4 na area. I pray, Lord, na marami pong maakay na kaluluwa dyan at kayo po maglagay ng mga manggagawa po dito sa simbahan na makasama po namin sa paglilingkod sa iyo. More baptism and mga goodness classes, Panginoon, area na aming tinuturuan. At kayo na po ang siyang pala rin, ganoon din po sa mga projects po namin, the songbook, yung additional vehicle or bigger place, Latin building. Pray, Lord, another ganoon din po yung mga sa electric fan, sa chairs, provision po para dyan, madagdagan upang nagamit po sa inyo pong gawain, Panginoon. Ang gawain po sa Sunday, full day, ay matutunan ng bawat members. Ang mga nag-a-attend po ay ang pananabahan ay maghapon. At kaupin niyo po, bless po ang mga preaching po dyan. Bless rin po ang mga buong programs, Panginoon. At bless po ang mag-exam. Hindi po ng wisdom, mga estudyante. Kayo po ang magbigay sa nilang karunungan na galing po sa iyo. Ganon din po ang mga may sakit, may sipon, good health ng bawat isa, provision para sa tuition fee ng mga Bible student, at kayo po ang siyang magpala. At sa mga wala po ngayon, kayo nakakalam ng kanilang sitwasyon at palakasin niyo po sila spiritual, at kayo po ang siyang magpala po sa preaching tonight. There's itong offering, itong maliit na salipi ay magamit po sa inyong gawain. Mahal po namin kayo, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, President Bliss, and let's have our offering. Ayan.
still children alone. Where the waters cold flow back the weary ones feet, God leads his still children alone. Some through the water, some through the flood, gone through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Sometimes on the mount where the sun shines so bright, God leads his still children alone. Away up in glory, eternity's day, God leads his still children alone. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Though sorrows befall us and Satan oppose, God leads his dear children alone. Grace we can conquer, defeat all our foes. God leads his dear children alone. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Away from the mire and away from the clay, God leads his dear children alone. Away up in glory, eternity's day, God leads his dear children alone. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Amen. Salamat po sa awitin na yan. Tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Preaching na po, preaching. Are you excited? Ay, parang malungkot pag preaching eh. Dapat pag preaching, buhay na buhay. Amen? Pakita natin sa Panginoon na interesado tayo sa kanyang salita. Tayo po ay magbukas ng talata. Buksan natin sa 2 Timothy chapter 3, please. 2 Timothy chapter 3. Sa pa tayo na, buksan natin ang ating mga Bible. Saan ang Bible nyo? Ugaliin natin, pagpunta tayo ng simbahan, may Bible. This is a very familiar chapter. Very familiar text in the Bible. Actually, verse, ano yun? Second Timothy chapter 3, verse 1 to 5. I read these verses. Sundan nyo na lang po. Kung nakita na po, please say Amen. Verse number 1, this know also that in the last days perilous time shall come. For men shall be lovers of their own selves,
covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despiser of good, of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. I would like to focus on this word na sinabi ng verse number 1, the last days. We are in the last days. Tayo po ay manalangin dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang mensahe po ngayong gabi. Help us, O Lord, give me wisdom. Kayo po ang tumulong sa amin. Maunawaan po ang mga talata. Tulungan niyo po ang inyong lingkod sa pangangaral ng inyong mga salita. Kaya hawakan niyo ang aking bibig at hawakan niyo din po ang puso ng mga makikinig. At ito po ay maging pagpapala sa bawat isa, ma-apply po sa aming buhay, ito magbigay reminders po sa Panginoon sa amin that we are in the last days. Kaya kami po ay dapat maging seryoso na sa paglilingkod sa iyo. Salamat sa kabutihan niya itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, be seated please. Timothy is instructed to understand the apostasy. Pag sinabing apostasy, yung po yung nasa huli ng panahon. Pag sinabing apostasy, yan po yung mga kaganapan na mga nangyayari, mga kasamaan, pagiging kaguluhan, that is apostasy. And nakikita naman natin sa panahon natin ngayon ay talagang we are in the last days. Nandyan, kataasan ng mga bilihin. Isang araw ay tumaas daw ang gasolina. Kaya ang tao ay talagang nagpapanik, Ang dami nakapila doon sa gasoline station. At tumataas ang bilihin. Yung iba nagmumura, pero karamihan tumataas, lalo na yung bigas. Kung di ka naman bumibili ng bigas, di mo maunawaan yun. Kung di ka naman nagpapagas, di mo maunawaan yun. Pero ang mga bilhin ay nagtataasan. At kung makikita natin that we are in the last days, makikita natin yung gera. Ano yung naglalaban? Iran. Matagal ng panahon yan na ang Israel talaga ay laging nasa gera. Panahon pa yan nila Moses, ay talagang lumalaban na sila. Hanggang ngayon, lumalaban pa rin sila. Sapagkat yan ay naka-prophecy, yan ay talagang niloloob minsan ng Panginoon para ang mga taga-Israelites ay matuto dahil matitigas ang ulo. Ngayon, lalo na po sa panahon natin yun, that we are in the last days. Naniniwala ba kayo na tayo nasa huling panahon na? Matagal nang sinulat ito. Panahon pa ito nila Paul and Timothy. Ilang taon nang lumipas noon. Sinulat na ni Paul, sabi, nasa huli na panahon nila ngayon, noon. How much more ngayon? Mas lalo nang, mas malapit na. At marami pong mga sign na sinabi ang Bible, maraming sign na nakikita natin ngayon na malapit na dumating ang Panginoon. Pero wala naman nakakaalam. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng sa susunod na bukas. Baka marahil, ito na ang uli natin taon. Wala nakakaalam. Baka mamaya, dumating ang Panginoon, saan ka kaya madadatnan? Because, sabi ng Bible, we are in the last days. This know also that in the last days. Kaya alam niyo, wala yung sinasabi sa inyo kapag kayo ay naglilingkod sa Panginoon. Once na kayo ay nasa church, at meron kayo ginagamit ng Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, isipin niyo, ito na yung huling araw. Dahil baka mamaya ay mawala na, either mamamatay yung tao, or kukunin tayo ng Panginoon. That is the great day coming. Ito yung pinakahihintay ng Kristiyano. Yung kukunin niya yung anak niya. Amen po? That is the rapture. Bago dumating ang second coming of Christ, rapturein muna tayo, kukunin tayo ng Diyos. Although yung word the rapture wala sa Bible, pero yung thought, kung aralin natin, ay meron yun. Pag sinabi ng rapture, ay biglang mawawala. In a twinkle of an eye.
Ano yung twinkle of an eye? Kurap. Yun, ganun kabilis. Kukunin niya ang anak niya at maiiwan yung hindi niya anak. Kaya siguraduhin niyo po ngayong gabing ito, kayo'y ligtas. Dahil pag dumating ang panahon, ang oras na kukunin tayo ng Panginoon, ngayong oras na ito, siguraduhin mong makakasama ka. Dahil pag naiwan ka, sorry po, wala nang kaligtasan. Wala na. Tapos na. Kaya sa buhay natin bilang isang Kristiyano, huwag tayong pabanjing-banjing. Huwag nating gawing joke ang ministry. Huwag nating gawing parang tira-tira lang. Pag may oras ka lang, saka ka lang pupunta ng church, saka ka lang maglilingkod. Kapag trip mo lang, pag ayaw mo, ayaw mo. Sapagkat maging seryoso po tayo, lalo na tigit sa pag-aakay ng kaluluwa. We are in the last days. Baka mamaya, dumating na ang Panginoon at yung loved ones mo, yung mahal mo sa buhay, hindi pa ligtas, ay yung kasama mo, yung magulang mo, nakakausap mo, kapatid mo na hindi pa ligtas, at baka dumating ang Panginoon, maiwan sila. Kahit anong gawin mo, wala nang balikan. Wala na. Hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, wag mo na, hindi ko pa na-witnessan. Kaya nga habang may pagkakataon pa, wag na tayong pabanjing-banjing pa, kundi witnessan na natin yung kahit mga mahal natin sa buhay, kailangan nilang maligtas. Amen po? Pag sinabi nating last days, it is that the period of time stretching from the first coming of Christ. Kailan dumating ang Panginoon sa Kristo? The first coming? Noong sa New Testament churches. No? Nagsimula ang kanyang ministry. Pinanganak ang Panginoon. Then after 30 years, ay nag-start siya ng ministry. No? Nagpabaptize siya, kay John the Baptist. Nag-pray siya, 40 days and 40 nights. Then start the ministry. Start the church. No? Tinawag niya mga disipulo. At pag sinabi last day, from the Lord Jesus Christ hanggang sa end ng kanyang ministry. Yung hanggang sa panahon natin ngayon. No? From the Lord Jesus Christ, the day of apostles, hanggang sa panahon po natin ngayon. Kaya, pag sinabing last days or stretching of the time of Jesus Christ, ito yung the end of the Gentiles. Sino yung Gentiles? Tayo po yun. No? Pag ang end of the Gentiles is the rapture. At kukunin niya ang kanyang anak, at tayo ay sasalubungin natin ang Panginoon, caught in the air, di ba? Higher ground, fly away. Kaya lilipad ka. Gusto mo bang lumipad? Di ba? Gusto mong lumipad, di ba? Magawa ng pakpak. Huwag ka nang gumawa ng pakpak. Darating yan ang panahon, lilipad ka rin naman. Ang mangyayari doon, habang ikaw ay nakaupo, marahil dyan, kung tayo nagsuservice, biglang dumating ang Panginoon, may iwan lahat ng meron tayo ngayon. Kasuotan mo, wala yan. Tapos, lilipad ka doon, kasama, makikita. Sasalubungin natin ang Panginoon. Wala nang balikan yun. No? Kaya, pero ang nakakalungkot, yung may iwan. Yung may iwan. Because, haharap sila sa tinatawag na final judgment. Yung mga unsaved. No? Kaya in the last day or the latter times, kung makikita natin, mabasa natin sa Bible, the last days or the latter times, it refers the last day of church age. Ang mga Israel, hindi nila alam ang church age. Kaya pag pumunta ka sa Israel, hindi mga unang mga Israelites, mga Jews, wala silang idea patungkol sa church age. Hindi nila alam yan. Kaya pag pinakilala mo sa kanila ang Panginoon sa Kristo, hindi nila kilala. Akala nila ang Messiah ay hindi pa dumarating. Pero hindi nila alam ay dumating na ang totoong Messiah, which is the Lord Jesus Christ. Pero ngayon, kahit pumunta ka doon ngayon, ay hindi nila kilala ang Panginoong sa Kristo. At ang last days hanggang sa last day of the church age. After the church age, no, ay 7 years great tribulation. No. Rapture, then 7 years tribulation period of time. Tatlong taon ay puro kasiyahan, puro magagandang ipapakita ng mga antichrist. Ang gobyerno ay free na, ang mga bilihin ay libre. Basta meron ka lang chips, microchips, meron ka lang, papakita mo lang yun, libre ka na.
Ganun, papakita. And then another and a half years, yun na ang pinakamatindi. Worst of the worst. Marami mga, yung mga naiwan na mga professing Christian, sila yung magtatago sa bundok. Doon lang sila, hindi sila bababa. Kasi pag bumaba sila, huhulihin sila. Papatayin sila. Ganun po ang mga mararamdaman ng mga tao at hanggang kahit anong gawin ng tao, hindi sila mamamatay. Kahit anong gawin nilang pagtatago, talagang sobrang hirap na maranasan na yun. Kaya, kung naririnig mo mensaheng yun, kung ngayon ay nalalaman mo, magmalasakit po tayo. Magkaroon tayo ng habag sa ating mga mahal sa buhay. Kung meron pang mga kapamilya na hindi pa nakakilala sa Panginoon, ngayon na ang tamang pagkakataon. Huwag na tayo, baka huli na ang lahat, dumating na ang Panginoon sa Kristo, ay wala na po. Pag sinabi nating last days, ito po yung katulad ng panahon ni Noah. Sino nakakala ng story ni Noah? Biruin niyo ba, 120 years nag-preach si Noah, pero ni isa walang nakikinig, walang nag-response. Tinatawanan siya. Kaya noong unang panahon talaga, meron nang tumatawa pagdating sa preaching. Meron nang tumatawa pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi na pala bago yun. Kung may experience mo, madalas yung soul winning, tapos tuturuan mo, nagtatawanan, hindi nakikinig. Meron na palang ganun. Panahon nila Noah, ginagawa na yun. Sabi pa nga ng tao kay Noah, tingnan mo itong nasisiraan na yata ito eh. No? Sabi niya, uulan daw. Ni minsan nga, hindi umulan eh. Kasi nung panahon na yun, wala talagang ulan. Hindi umuulan nun. Ni isang patak mula sa langit, walang nangyayari doon. Kaya nung sinabi ni Noah, kayo po ay magsisi na, manampalataya na kayo sa Panginoon, same preaching, same gospel, at kayo ay sumama sa amin para kayo maligtas dahil merong paparating na malakas na bagyo at babaha. Gugunawin ng Diyos ang mundo sa pagitan ng tubig. Kaya yung mga tao, tatawa-tawa lang sila. Hindi naniniwala. At kung titingnan natin, kahit sa panahon natin ngayon, nangyayari. So soul winning ka, biruin mo, tatago. Yan, tatakbo, iiwas. Kaya pag dumaan ka sa eskinita, maraming tambay. Talagang limas yan. May dala ka pang Bible. Naglalakad si Brother RG, may dalang Bible na ganyan. May maraming tambay, nagiinuman. Takbuhan yun! Huwag kang matatakot sa mga tambay. Sila ang matatakot sa iyo. Lalo na kung ang postura mo ay talaga namang kagalang-galang. Sino ba namang hindi maano doon? Ayaw nila kasi sa liwanag. At madalas, pag ikaw nagsishare, nagsusoul winning ka, may experience mo na ito pag nagsusoul winning ka. Pero pag di ka nagsusoul winning, di mo maintindihan sinasabi ko. Tatawanan ka nila. Minsan, parang didebatehin ka pa. Susubukin ka. Diba? Minsan, may intimidate. Tatakutin ka. Ikaw naman, matatakot ka. Diba? Ang pinaka kagayang-gaya, yung mga nagmamak. They are mocking violence, evil, violence, and mocking yung Word of God. Tinatawanan nila, hindi nila sineseryoso. Kasi talagang nasa huling panahon na tayo ngayon. Lalo na po yung mga 80s. Sa tramo, meron ako na share dyan, 80s. Wala siyang pinaniniwala. Tatawa-tawa. Abang sinishare ko siya, tumatawa lang siya. Tapos yung patapos ko mag-share, tinanong niya, naniniwala ka ba may Diyos? Sabi niya, opo naman. Nasa Bible eh. Saka kitang-kita naman sa nakikita natin. Yung creation. Ikaw, nilikha ka ng Diyos. Ikaw, na kahit di ka niniwala, sa Bible ka. Pero, ngingiting-ngiti lang siya. Hindi ko na nga nabalikan. But anyway, kaya, ngayon ay nasa huling panahon na tayo. Ito po yung binasa natin sa verse number 2. They focus, madalas na makikita natin that we are in the last days. Maraming tao, they have focus on self. Meron tinatawag na
righteous or selfish people. They focus on self, puro sarili, wala siyang inaalala kundi sarili niya lang. Wala siyang ibang iniisip kundi sarili niya lang. Man-centered. Oh. Yung ang buhay niya lang, wala siyang paalam sa ibang tao. Ang pakialam sa'yo, bahala kayo dyan. Basta ako, gagawin ko yung gusto. Yan po yung mga taong self-centered, nakasarili. Walang iniisip sarili niya lang. Sabi dito, verse number 2, ano yung nakalagay dyan? For men shall be lovers of their own self. Sino yung mas mahal niya? Sarili niya. No? Wala siyang pakialam. Sarili niya lang ang iniisip niya. Selfishness. At panahon nila, Paul, meron ng ganyan, eh di lalo na sa panahon natin ngayon. Okay. Ano pa? Covetous. Alam niyo ba yung sabihin ng covetous? Sakim. Yung sa'yo, akin. Yung kanya, akin. Yung akin lang. Huwag yung kukunin to Eh kung titingnan naman natin, ano bang meron tayo ngayon na hindi galing sa Diyos? Anong pwede natin pagmalaki na hindi galing sa Diyos? Lahat ng meron tayo ngayon, galing yan sa Panginoon. Kaya anumang na-accomplish natin, anumang nagawa mo, anumang husay mo, anumang talino mo, anumang galing mo, huwag mong kakalimutan ng lahat ng yan, hindi sa'yo. Lahat yan ay galing dahil sa Panginoon. Minsan, masyado tayong sakim. Makasarili. Diba? Lalo na, kung Kristiyano ka, tapos hindi ka tapat sa tithes and offering mo. Lahat ng na dumarating sa'yo, ay maintindihan mo, malaman mo, na hindi yan, na merong diyang porsyento ang Panginoon. Na hindi yan galing, na hindi yan lahat sa'yo. Baon mo, 100, Virgino. Merong porsyento ang Panginoon doon. Hindi lahat sa'yo yun. Sometimes, di natin napapansin, di natin unti-unti, habang tumatagal tayong Christian, nagiging sakim tayo. No? Puro tayo, give me, give me. Kaya how about ang Panginoon na nagbigay sa'yo? Bakit ka nakakakain? Ang nagpapakain sa atin ang Panginoon. Ang simbahang ito na nananampalat, ito ay nabubuhay sa pananampalataya. Bakit nakasurvive tayo last anniversary? Bakit tayo ay every week meron tayong kinakain? Di ba alam saan galing yun? Galing yun sa Panginoon. Di tayo nangungutong dyan sa labas. Pangkain. Para mapakain yung mga member dito. Magbigay ka. Di tayo dyan ginagawa yun. Yan po ay sa biyaya ng Panginoon, ang nagpo-provide niya ng Panginoon. Wala tayong pagmamalaki rito. Ako yung pinakamalaki nagbigay dyan Ano naman? Kung ikaw, blessing, kung ikaw nga yun. Pero, hindi tinitingnan ng Panginoon yung laki o liit ng binibigay. Ang tinitingnan sa atin ay pananampalataya. Covetous, boaster, proud, boaster, mapagmataas. Tandaan natin, lahat ng mapagmataas at proud, binabagsak. Walang taong nagmataas na hindi bumagsak. Lahat bumagsak. Dahil yan po yung sabi ng Bible. Totoo ito. At lahat na nagpapakababa, tinataas. Ang nagtataas, Panginoon. Pero lahat ng ang tingin sa sarili mataas, isang araw, ano nang mangyayari? Totoo po yun. Kaya wala tayong right para magyabang. Ano mang nagawa natin sa ating buhay, talagang lahat yan ay sa biyaya ng Panginoon. Blasphemers. Puro mga makasarili ito Puro po sarili. Disobedience to parents. Sabihin, disobedience to parents, yan po yung mga matitigas ng ulo. Hindi masunurin. Marami na yun. Sa panahon ni Paul, may ganyan na. Lalo na sa panahon natin ngayon. Sapagkat tayo nabubuhay sa technology. Yun, nauubos ang oras ng isang tao doon lamang sa gadget. Halos wala na siya nagagawa sa buong buhay niya. Doon lang umiikot. Kaya ang resulta nun, disobedience to parents.
Mga matitigas ang ulo. Pag inutusan, ayaw sumunod. Diba? Kapag inutusan yan, galit pa yan. Diba? Nanay pa yung makikiusap. O anak, pakisuyo na lang, at pakilinis na lang, pakiligpit na lang yan. Abay, nung panahon namin, hindi gano'n. Pag talagang may kalat yan, magugulat ka, may lilipad na lang sa'yo. Ewan mo sa inyo kung ginangyayari yun sa inyo. Bigla na lang, pagka, di ba, pinagigaan mo, di mo man lang niligpit, abay, banda ka na. Oo, mayroon ka nang kalalagyan agad, no? Eh ngayon, may yung magulang pang nakikiusap. Parang awa mo naman, ligpitin mo naman ka. Buhay senyorito ka. Diba? Because we are disobedience. Children of disobedience. Ito matindi, unthankful. Ang pangit kasama, yung taong hindi marunong magpasalamat. Hindi salita pa lang thank you, ba't di mo masabi yun? Thank you. Diba? Ang dali sabihin eh. Diba? Pinakain mo na. O ito, Jollibee. O, ano pa gusto? O, only rice. O, ano pa? O, only wings. O, ano pa? O, ano? Only. Lahat ng only sa'yo na. O, sige. Tapos, sige po, bye-bye. Hindi mo lang, thank you po. Wala na yan sa mga kabataan ngayon. Wala na. Alam niyo po yung mga tao mapagpasalamat. Sa Bible yun, in everything give thanks. For this is what? The will of God. Kaya ang thankfulness, ang pagiging thankful, no, hindi yan tuwing Thanksgiving, hindi yan tuwing Pasko, na may tatanggap ka. Kaya malakalungkot, minatanggap ka na, hindi ka pa marunong mag-thank you. Ang thank you po is araw-araw. Ito yung life cycle, life, natin, kumbaga, pagtina ng buhay natin. Sa bawat nangyayari at na-experience mo or may natatanggap ka man o wala, marunong ka dapat magpasalamat. Diba? Unthankful. Ganyan ang ugali ng mga kabataan ngayon. Diba? Kahit maliit na bagay, dapat marunong ka mag-thank you. Diba? Binigyan kita ng chocolate. Isang pirasong ganyan. Oh, Mark, chocolate. Ay, thank you po. Hindi yung binigyan ka, ay, ito lang. Mamigay ka pa. O yan na, sa'yo na. Bira. Wala, hindi man lang marunong mag-appreciate na maliit na bagay. Diba? Binigyan ka, kahit ano yan, thank you. Say thank you. Ano mo, mahirap dun. Masanay po. Kung di ka nasanay, ngayon, sanayin mo yung sarili mo. Tama po ba? Hinatid ka. Kayo ba'y nagte-thank you sa driver pag hinahatid kayo? So, baka basta ka na lang, baba. Parang kang boss. Diba? Thank you naman lang. Thank you po. Thank you po, Brother Hansel. Thank you po, Pastor. Dapat ganun. Sabi, paano kung mabangga yan? Hindi, langit. Yeah? Kaya, lagi kayo magpapasalamat na inahihatid kayo ng safe sa inyong tahanan. Pag kayo magko-commute, lapitan nyo yung driver. Sir, thank you po Magugulat na lang, ay, ikaw lang yung nag-thank you gano'n. Dahil di lahat ng mga na-commuters nag-thank you sa driver. Sino nakasakay na ng bus dito? Yan. Ikaw ba nagko-commute? Lalapit ka sa driver? Sir, thank you po. Tricycle driver, thank you po. Thank you, say thank you. Ma-appreciate nila yun. Amen po? Pinakain ka dito. Pinasalamatan. Hindi naman natin hinihingi yung papuri. Ang papuri sa Diyos lang. Pero kapag ka isa kang batang o isa kang kabataan na marunong magpasalamat kahit sa maliit na bagay, nilibre ka. Diba? Thank you ka ba? Diba? Binilang ka ng maliit na candy dyan o soft drinks dyan sa kabila, nag-thank you ka ba? Nilibre ka ng anniversary. Diba? Nag-thank you ka ba? Dapat marunong tayo niya kahit maliit na bagay kasi tingnan nyo po, unthankful. Yan po ang generation ngayon. Kapag ka hindi ka marunong magpasalamat, ikaw yung taong makasarili. Wala kang pakialam sa ibang tao. Tutunan natin yun. Apply natin mamaya.
But tingnan mo kung magte-thank you yung mga yan. Naging ano, no? Thank you kayo. Inatid ka, pinakain ka, sinamahan ka sa paglalakad. Kung walang tayo, sige, lakad ka. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you, Brad. Kakamay mo. Thank you, Brad. Kahit yung ganung attitude, ay, kapag ganun ka, kahit sinong makasama mo, gugustuhin ka. Gugustuhin ka. Sino ba naman taong hindi gugusto sa taong mapagpasalamat? Diba? Pero yung ni ha, ni ho, wala. Wala ka man lang narinig. Hoy, salamat ha. Wala man. Kahit hoy, huy. Sinutsutan yung pastor, no? Salamat. Okay, mag-thank you. Hindi tinuturo sa inyo. Kung hindi tinuturo yan sa bahay niyo, dito yan tinuturo. Kaya magpasalamat tayo, merong simbahan. Amen? Salamat kayo, merong pastor na nagre-remind sa inyo, may nagtuturo sa inyo, ay yung pala yung dapat. Kasi sa totoo lang po, dati, hindi naman tayo natin talaga alam yan. Hindi natin alam na dati, dapat pala di tayo kumakanta ng mga worldly song. Dati akala mo okay lang yun, pero ngayon, ay bawal pala yun. Sino nagsabi lang yan? Ang Bible. Kaya napakahalaga. Dati, akala mo kung anong suot lang dapat. Pero dapat natutunan pala natin dahil pag tayo ay nasa church, ay maayos na pananamit. Sino nagturo niyan? Ang Panginoon. Kaya habang tumatagal, dapat lumalago po tayo. They focus on selfish. Sarili mo. May kantang ganun eh. Ano yun? To love yourself. Ano yun? May kantang ganun eh. To love yourself. Kanta pa ni yung isang singer na love yourself. Yan po yung mga taong walang Diyos. Kung ikaw ay ligtas na at nakakilala sa Panginoon, hindi na yan ang ilalagay ng Diyos sa puso mo. Ang unang-una mong mamahalin na, kung ikaw ay ligtas na, ano yun? What is the first commandment which is promised? The first commandment, love what? The Lord thy God. Love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might, and with all thy strength. Lahat yun sa Panginoon. Saan ang sarili mo doon? Kung mababas mo, wala. Lahat yun sa Kanya. The second commandment in the New Testament is, love thy neighbor as thyself. Saan ang sarili mo doon? Wala pa rin. Wala. So, ang mamahalin mo ang kapwa mo na kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. So, ang ibang tao bago ang sarili mo. Ganun po tayo hinuhubog dapat ng Panginoon. And last, unholy. Mga ayaw ng kabanalan, ayaw ng spiritual. Diba? Ayaw ng mga tao, lalo ng mga unsaved, ayaw nila ng spiritual. Pag preaching, tulog. Diba? Preaching, hindi nakikinig. Babasa ng Bible, ilang talata lang, pakita mo yung mata, halos nagdideliryo na. Wala nang naiintindihan. No? Paano ba tayo maging holy? Paano ba tayo maging holy? Back to basic. Prayer and Word of God. Doon tayo maging holy. And through preaching, na kung ano yung napapakinggan mo, di ba? I-apply mo sa iyong buhay. Maraming mga Kristiyano kasi, they are professing Christian. Ito na, kasama na rito, without natural affection, truth breakers, false accuser, incontinent fears, despiser of the good, diba? Lovers of pleasures more than lovers of God. Mas mahal niya ang pleasures of this world kesa sa Panginoon. Kaya makikita mo yan pag Sunday, wala. Bakit wala siya pag Sunday? Sapagkat mas mahal niya yung pleasures ng mundo kaysa sa Panginoon. Kaya pag ikaw ay laging nasa simbahan, ito ay patunay na mahal mo talaga ang Panginoon. Pero kung ikaw ay umatin lang paminsan-minsan lang, ibig sabihin, hindi mo talaga mahal ang Panginoon. Doon nakikita po yun. Isang bagay na save ka, good. Pero,
doon po nakikita yan. Ito yung pinakauli, having a form of godliness. Ito yung pinakamatindi. Mag-ingat po tayo dito. Ito po yung mga false teachers. No? Mga false teachers, mga unbelief teaching, form of godliness but denying the power thereof. Kaya pasalamat tayo at tayo ay nakakilala sa Panginoon. Narinig natin ang tunay na kaligtasan at ang kaligtasan lamang ay walang iba kundi sa Panginoon lang, Jesucristo lamang. Wala na pong iba. Siya po ang namatay sa krus ng Kalbaryo at nilibing at sa ikatlong araw ay nabuhay muli. Salamat, narinig natin ang tamang ebanghelyo. Hindi tayo napunta sa mga cults na dinidinay ang Panginoong Jesucristo. Salamat, tayo po ay nananambahan sa tunay na Diyos at buhay na Diyos. Wala siya sa dingding. Hindi siya yung nakasabit. Wala siya sa libingan. Siya po ay nasa langit. No? Kaya, maging seryoso tayo, mga kapatid. Seryosoy natin ang paglilingkod sa Panginoon. Tayo, huwag mong loko-lokohin lang ang ministry. Dahil namatay ang Panginoon para sa ministry. Para sa gawain niya to, hindi natin gawain, hindi itong gawain ni pastor. Gawain ng Diyos to. Kapag ito'y inuyurakan natin, kapag ito'y dinudumihan natin, kapag ito'y binibiro lang natin, ibig sabihin, binibiro mo lang ang Diyos. Huwag mong bibiruin ng Diyos. Dahil pa isang araw, nakita ng Diyos na ganun lang ang trato mo sa gawain ng Diyos. Isang araw, merong palo yan. Kaya seryosohin po natin. Yung ating soul winning, yung ating outreach, seryoso yun. Kasi gawain yun ng Diyos. Kaluluwa yun. Yung ating pagkakanta rito. Ang tanong sa'yo, ba't ka ba kumakanta? Purpose, para magpasika. Galing ni Buddy Ardy, ganda ng boses. Galing ng bass ni Brother Gino. Madugong, hindi, ikaw ang makikita. Dapat ang makikita ang Panginoon. Amen? Kaya, ba't ka ba kumakanta? Ba't ka ba nag-soul winning? Ba't ka ba naglilingkod sa Panginoon? At naalam mo yung purpose niya. Para malulhati ang Panginoon sa ating buhay. Para mag-glory mo ang Panginoon. Kaya, we are in the last days. Seryosohin po natin ang gawain ng Panginoon. Ang inyong lingkod, hindi ako nagbibiro dito. Kung tayo nagjo-joke-joke lang. Ang panawagan, ang calling sa ministry ay it is a serious matter. Biruin niyo po yun. Hindi biro yun. Iniwan mo yung comfort zone. Iniwan mo yung course. Na supposedly dapat nandun ka sa ibang field, pero iniwan mo yon at ikaw ngayon ay nasa gawain ng Panginoon. Kaya hindi yun joke. Kasi marahil kung wala ang inyong lingkod dito, baka nandun ako sa TV, artista. At hindi kayo naniniwala. Pero ayaw akong mag-artista. Ito ako, ayaw niyan. Mababa lang yan, wala yan. Gusto ko mag-pastor. Amen? This is the high calling of God. Kaya ikaw, meron kang calling sa mission, calling sa bilang preacher. Huwag ka nang mag-atobili pa. Sundin mo ang panawagan ng Diyos. We are in the last days. Tandaan natin. Baka mamaya, huli na ang lahat. Wala na pala. Kahapon, nakapag-funeral service ay yung lingkod nung Monday and Tuesday, dalawang sunod. Funeral service. Makita natin, totoong kamatayan. At nakapag-share tayo ng gospel. Diba? So, kaya habang may pagkakataon, let's win them, let's reach them. Kaya ngayong week tayo po ay patuloy na mag-aaki ng kaluluwa. Amen? Tayo po tayong lahat. Tayo po Ilang Diyos, marami pong salamat sa inyo po mga salita amin po napakinggan. It's a great reminder that we are in the last days. Lagi po namin ilalagay sa aming po isipan, ito na huli. Baka wala na ang bukas. Dahil wala naman po kayong pinangako
para sa kinabukasan. Kung anong mangyayari, hindi namin alam. Kaya lang po nakakaalam ito. Kaya habang meron pang time, habang meron pang chance, mawin po namin ang aming mahal sa buhay. Mawin po namin ang mga tao na hindi paligtas. God's work to your heart. Makita mo yung sarili mo, baka minsan nagiging selfish ka na. Mga nabasa natin. I-confess mo yan sa Panginoon. It's about time kayo maging seryoso na sa gawain ng Panginoon. Lord, sorry po kung minsan hindi ko nabibigay yung best ko. Maglingkod ka sa Panginoon. At doon mo makikita ang tunay na kaligayahan, kasiyahan. Kaya ka naman kasi, kaya po tayo niligtas ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Dahil gusto ng Diyos na gamitin mo yung lakas mo, yung buhay mo para sa Kanya. Siya naman nagbigay niyan eh. Siya rin kukuha niyan. Kaya ngayong binigay niya yan, dito ka sa church, niligay ka ng Panginoon dito, dito ka niya gagamitin. Manalangin ka, magkaroon ka ng commitment sa Panginoon. Habang ikaw ay may lakas pa, habang ikaw ay meron pang kakayanan, magawa ang mga bagay na hindi nagagawa ng iba. Panalangin mo yung sarili mo. Usapin mo siya. Huwag kang uuwi na hindi mo kinakausap ang Panginoon. Sayang ang punta mo kung hindi mo siya kinakausap. Naririnig ka niya. Alam niya ang puso't isipan mo. Alam niya kung seryoso ko. Alam niya naman kung hindi. Dakilang Diyos, salamat po sa reminders, Panginoon, sa amin that we are in the last days. Minsan, hindi namin na out of focus po kami, hindi namin napapansin. Masyado na kaming abala sa ibang bagay, the pleasures of this world, the pleasure of sin. Minsan, parang relaxed lang kami. Lord, salamat sa paalalang ito that we are in the last days na hindi po dapat kami huwag namin sayangin ang oras, kundi kami po yung mag-double time pa. Mas marami pa kaming magawa para sa iyo, Panginoon. At lalo na po sa generation po ngayon ng mga kabataan, they are so self-esteem, centered, self-centered. Alisin niyo po ito sa buhay po ng bawat isa. Maging ano po kami, Lord, mapagmahal sa iyo, mapagmahal sa ibang tao bago ang aming sarili. Tapos, O Lord, magkaroon ng compassion sa bawat isa, sa kaluluwa, ang bawat isa po dito, Panginoon. Muli po, ito may apply sa aming buhay. Gusto po ang bawat isa sa aming pong pasamantalang pagwawalay. Thank you po for your goodness and faithfulness. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. Huwag natin kalilimutan, ang gawain po this coming Saturday. Ito tayo mawala. Ganun pa rin po, 10 a.m. Ito tayo, so winning tayo. Meron tayo mga outreach po doon. Hindi mawala po doon. Then, sa mga area po nyo, kung saan po kayo designated area, tutukan nyo yun, mahalin nyo po yung mga tao po doon. Diba? Saan ba area ba? May area kayo? 3? 3 kayo ba? 3?